Ngayon, nakapunan na tayo. Time check, 5:05 ng hapon. Last na ito na gagawin. Problema nito, walang idle. Mahirap anda rin. Kahit umaga o tanghali, mahirap sa panda rin. Ngayon, i-check natin yung kuryente niya kung meron ba o kaya malakas. Pagpapadyak naman ito para hindi mahirapan papalabasin yung kuryente. Tanggalin natin yung spark plug. Ito yung spark plug, tanggalin yan para pagsipa hindi matigas. Ngayon titisting natin, iwan na natin. Okay, naka-on na, neutral. Tapos padjak natin, may kuryente ba? Walang kuryente. Oh, wala. Ito, naka-on na to. On na yan. Tapos tingnan din yung kuryente. Push button na lang. Walang lumalabas. Ibig sabihin nun, may problema sa ignition system nya. Kasi wala talagang lumalabas. Yan, naka-on pa yan ha. Hindi nagbago. Ngayon, hahawakan ko. Tapos ipapadyak ko. Yan o, hawakan ko. Oh, walang kuryente talaga. Yan. May kuryente, sobrang liit. Ngayon, sunod na gawin natin, i-test natin yung firmware nya. Kung aabot pa ba sa required na reading. Ngayon, gagamitan natin ng multi-tester. Ito pala yung diagnostic natin sa primary coil. Ngayon, isit natin sa 2K ohms. Tapos yung isang probe sa ground, yung isa dito sa primary, yung out positive. Ito pala, nasuksok na natin. Umabot lang siya ng 0.245. Ibig sabihin nun, sobrang baba na talaga. Kaya mahina na yung kuryente nya. Ngayon, magtitesting tayo ng bagong primary coil. Ito pala yung bagong primary coil. Ngayon, ititesting natin kung magkano yung reading nya. Yung live, doon pa rin sa kwan, out ng primary. Tapos yung isa, ika-ground. Ito na, itesting natin. Ito, ika-ground natin. Yan, naka-ground na yan ha. Oo. Ngayon, nagre-reading siya 0.447. Ibig sabihin nun, bagsak na talaga ang primary nito. Ang second option nito, pag hindi magpalit na stator, mag 4-pin CDI. Ika-convert natin ito ng 4-pin CDI. Sa pag-convert pala ng 4-pin CDI, ito na yung kailangan. Yung CDI na 4-pin at saka itong saksakan. Ito lang kailangan. Wala nang iba. At saka konting wire at saka electrical tip. Ayan, i-convert natin. Tanggalin na natin yung upuan at saka yung tangke. Ito pala, natanggal na natin yung tangke at upuan. Uy, meron pang lumuwag dito. Wala nang nut. Lagyan din ng nut mamaya. Pagpala yung CDI nya. Ito yung CDI nya. Ngayon, tatanggalin natin ito. Saka hubara natin ito para makita natin yung color code. Overtime. Ito pala, kinonvert natin ng 4-pin CDI. Yung wire na galing sa stator, itong red block, pinutol ko na yung galing stator para itong conversion natin na positive supply isasaksak na lang dito. Saka ganito pala mag splice ng wire para kung maghilaan man sila hindi dito sa maputol. Itong positive pala natin
12 volts. Nagkonekta pala ako dito. Ito yun, yung pinagapang. Yan, pinagapang dyan. Kinonekta namin dito sa placer. Yung positive, yung kulay itim. Itim na wire. Itim na wire sa placer. Yan ako na kumukuha ng 12 volts papuntang CDI. Kaya ipabalik na natin. Sa pagka-convert pala ng 4-pin CDI, itong block na may guhit na puti, hindi na to kailangan. Hindi na kailangan. Ito na lang 4. Katulad pala ng dati, papuntang tulad pa rin yung pulser, yung itong dating primary coil, ginawa natin itong 12 volts. Ito ignition coil, tapos itong isa ground. Ito na lang 4 gagamitin natin, saksak sa sakit. Bago pala isaksak tong mga kuan dito sa sakit, kailangan pala itong ikuan, sikwatin nyo palabas. Ito yan, sikwatin yan para mag-lock siya pag pasok dito. Ngayon i-testing na natin. Nakabit na yung CDI, i-on na natin, tapos i-push button natin kung gaano kalakas yung kuryente. Yan, push button, malalaman nyo may malayo. Ito medyo malapit. Yan na, malakas na. Tapos sisipain natin, tapos hawakan. Ito na pala yung kuryente nyo. Yan, malakas na. Katulad kanina na halos walang lumabas. Yan na. Yan na, malakas na yan. Ngayon, natapos na natin i-testing yung kuryente. Yan, ikakabit na natin yung tangke at saka upuan para testingan natin pandar. Ito na yung position nya. Ito na yung itsura nya pag-convert ng 4-pin CDI. Yan o. Ngayon, i-testing na natin yung convert natin ng 4-pin CDI. Papandarin na natin. Yan, nakalagay na yung fuel. I-on natin. Yan o, neutral. Push button. Alright. Tapos pagkatapos mag-convert ng CDI, i-check natin yung voltahe nya kung tama lang ba yung 14.5 kung kaya. 13.2 pwede na to. Hindi ko kasi ma-revolution eh, pero tama naman to, hindi naman to tagwan. Sinik ko na din to kanina, nire-rev ko. Umabot lang naman siya ng 14.0. Alright, tapos na. Overtime ulit, Sunday overtime. May sumingit kasi kanina, bisikleta sa motor na ay sidecar, kaya natagalan. Mag alas City 21 na pala, natapos na din natin. Tapos papatayin natin ulit. Testing, push button. Yun o. Alright, good night.